From the memories that never fade, the title of our story this evening, The Rival of Love. Dear GV, magandang gabi po sa inyo at lalo na sa lahat ng nakikinig sa programa mo. Noong una ay nagdadalawang isip po akong magpadala dahil ayaw ko sanang maalaala yung mga kahapon ko. Pero sa huli ay nag-decide na rin ako. Sana po ay may matutunan tayong magandang aral sa kwento ko lalo't na sa ating mga kabataan ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yana. Nakatira sa Negros Oriental. Simulan ko po ang aking kwento noong tumungtong ako sa kolehiyo. Hindi stricto ang aking mga magulang pagdating sa pagbo-boyfriend. Pagkus palagi nilang sinasabi na mag-asawa na raw ako, GV, habang maaga pa. Ngunit ang sabi ko, ayaw ko pa na mag-boyfriend kasi marami pa akong pangarap sa buhay, GV. At gusto ko pang makapagtapos sa aking pag-aaral upang matulungan ko sila mama at papa dahil ayaw ko silang nakikitang nahihirapan. Dahil malayo sa amin ang college school, kailangan ko pong mag-board kasama ng dalawa kong kaibigan na babae. Tawagin lang natin sila sa pangalang Joy and Rika. At dahil sobrang mahal ng pamasahe papunta doon, GV, nilalakad lang naming tatlo ang halos kalahating araw tuwing linggo. Pasan-pasan ang bigas at mga gulay para sa isang linggong pagkain. Yan ang nagiging routine naming tatlo, GV. Nahirapan ako noong una dahil nanibago sa lugar at sa klase namin. Sobrang busy at nag-adjust pa ang aking katawan sa bagong schedule. Sub-sub din kaming tatlo sa aming pag-aaral dahil puro kami schooler, kaya dapat naming i-maintain ang aming grades. Sa tapat lang ng aming boarding house, ay may mga nakatirang puro lalaki, GV. Yung iba sa kanila ay taga-amin and ahead lang sila ng 2 years. May nakilala kaming isang napakabibong lalaki na si Sai. Sobrang napaka-gentleman niya, matulungin at joker na joker. Na yung tipong mapapangiti ka at mapapasaya ka niya tuwing kasama namin siya. Halos kilala siya sa buong school dahil sa taglay niyang galing mag-entertain at magpatawa ng mga tao. At halos lahat ng kababaihan ay kilala siya dahil kahit saan man magpunta. Kaya isa na akong na-amazed sa galing niya, GV. Katamtaman lang si Sai, cute ang mga mata at halos nawawala ito pag tumawa. May matangos na ilong at may kayumangging kulay na mga balat. At dahil bago kaming tatlo sa boarding house, kinikilala niya kami kasama yung mga kaibigan niya tsaka yung mga taga sa amin. Pinupuntahan niya pag wala kaming klase at makipagkwentuhan. Sa madaling salita, GV, nagiging magkaibigan kaming 4. Simula noon, palaging pumupunta sa bahay namin si Sai para i-check kung may tubig pa ba kami or kahoy dahil malayo pa ang pinagkukunan namin ng tubig at nangunguha kami ng kahoy para ipagluto at kusa na siyang tumutulong sa amin. Kaya naging madali din sa aming tatlo ang mga gawain namin.
Isang linggo, may programang ginanap ang church youth namin sa aming lugar. Kaya excited kaming tatlo noon at doon napasama si Sai. Magkaanib kami sa simbahan GV. Lahat ng youth ay doon natulog sa bahay namin. Since sobrang napakasipag ni Sai, madali siyang napansin ng aking mga magulang. Tumutulong siya sa pag-iigib ng tubig, pagluluto at pagkuha ng kahoy while we are having fun chatting with each other. Ang sabi ng mama ko, sino daw yung lalaking sobrang napakabibo and matulungin? Sabi ko kay mama, Ma, yan yung mukha, sabi niya, mukhang mabait. Sabi ko ay, oo nga mama, siya yung tumutulong sa amin doon sa boarding house. At dahil GV ay hindi kalayuan din ang bahay ni Rika, kami din ay namasyal sa kanila at ipinaghanda nila kami ng pagkain. Sa madaling salita, madaling nagkagaanan ng loob ng aming mga magulang si Sai dahil sa taglay nitong kabutihan. Isa sa nagiging close friend ko si Sai GV. Siya yung palaging nagpapayo sa akin na mag-ingat daw ako sa mga lalaki sa school at maraming manluloko. Ang sabi ko naman, naku, wala pa yan sa isip ko mga bagay na ganyan. Gusto ko pang makapagtapos sa aking pag-aaral. Kaya sabi niya, mabuti naman kung ganon. Lumipas pa ang ilang buwan, GV. Nagulat na lang kami ni Rika dahil nanliligaw na pala si Sai kay Joy. Sa mga panahong iyon ay para bang bigla akong nalungkot. I do not know why. Ngunit masaya naman kami ni Rika dahil sabi namin, mas maganda yon kasi mabuting tao naman si Sai. At kahit na nanliligaw siya kay Joy, hindi naman nababawasan ang pagiging mabuting kaibigan niya sa amin. Ngunit yun lang, GV. Parang I don't want them to see very close to each other. Pero ayaw ko namang masira ang aming pagkakaibigang tatlo dahil sa isang lalaki lang. Isang gabi, may tumawag at kumatok sa aming pintuan. Kaya dili-dali ko itong binuksan. Yun pala ay si Archie. Siya yung taong palaging nag-hi hello tuwing dadaan ako sa tapat ng kanilang boarding house. Sabi ko, "Oh Archie, bakit andito ka? May kailangan ka ba?" Sabi niya naman, "Magandang gabi sa iyo, GV. Pwede ba kitang makausap?" So pinapasok ko siya sa loob ng aming boarding house. Sobrang nagulat ako, GV, dahil binigyan niya ako ng 3 rosas na pinitas niya lang din doon sa bakuran. Dahil sobrang napakahilig niyang magtanim ng bulaklak. Sabi ko, "Ano to, Arch?" Sabi niya, "Pwede ba kitang ligawan, Yana?" Aye, ako'y kinilig, GV. Sa isip ko'y, hala, may maliligaw na sa akin. Bigla akong natahimik na para bang my heart is burning inside. Gwapo si Archie, GV, at matangkad. Nasa 3rd year na rin siya sa mga panahong iyon. Magkabatch sila ni Sai, at ako'y nasa 1st year pa. Ang sagot ko kay Archie, huwag muna sa ngayon, Arch. Dahil gusto ko pang mag-focus sa aking pag-aaral. Sabi niya, kailan ba pwedeng ligawan? Kailan ba kita pwedeng ligawan? Ang sabi ko naman ay, maybe after ng pag-aaral ko. Sabi niya, nako, ang tagal pa noon, Yana. Naintindihan naman kita, pero wag mo lang akong iwasan. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na seryoso ako sa'yo.
Sabi ko naman, okay lang ba na kaibigan lang ang tingin ko sa'yo? Naiintindihan naman niya, GV. Ngunit nang makaalis si Archie sa boarding house namin, bigla namang dumating si Sai sabay sabing, anong ginawa ni Archie dito? Bakit siya pumunta dito? Ang sabi ko, naku, nanligaw sa akin. Bigla ba namang sinabi na, huwag ka ngang magpadala sa kanya, hindi mo pa siya masyadong kilala. Ang sabi ko naman, GV, naku, wala pa yan sa isip ko yung pagbo-boyfriend, ano? Bata pa ako at nasa first year college pa lang. Gusto kong makapagtapos ng aking pag-aaral. Kaya lumipas pa ang ilang buwan at patuloy ang panliligaw ni Sai kay Joy. Ganon din sa akin si Archie. Ngunit sabi ni Joy, wala pa din sa kanya yung mga bagay na ganyan. Dahil nga mga scholar kaming tatlo. Kaya gusto naming makapagtapos muna sa aming pag-aaral bago pumasok sa isang relasyon, GV. Dumating ang aming recognition at sobrang napakasaya naming tatlo dahil nasa dean's list kami sa mga panahong iyon. Sobrang saya din ng aming mga magulang dahil sa tagumpay namin. And vacation came, GV, and we went back home. We went back to our place to have a rest for 2 months. Ngunit isang umaga, biglang dumating si Sai sa bahay. Ganon na laang ang pagkabigla ko kung bakit napunta siya sa bahay, GV. Sabi niya, sumama daw siya sa kaibigan niyang lalaki na taga sa amin din. At dahil nakagaanan na ng loob ni ng mama at papa si Sai, okay lang sa kanila na pumunta siya sa bahay. May mga time, GB, na doon siya natutulog. And every time na andun siya, tumutulong siya kay papa sa gawaing bahay like pagbibiak ng kahoy, pag-iigib, at kahit pagluluto ng aming pagkain. Gustong-gusto din siya ng aking mga kapatid sa kadahilan ng napaka-joker niya at friendly. Kaya napanatag ang kalooban nila mama at papa kung sakali mang si Sai ang makakasama ko. Minsan nabanggit ni mama kung nanliligaw ba daw siya sa akin. Sabi ko naman kay mama, no mama, si Joy po ang nililigawan ni Sai. Sabi niya, talaga ba? Sabi ko, oo mama, friend lang kaya kami. Mas lalo pa kaming nagiging malapit sa isa't isa, GV. Hanggang dumating ulit ang pasukan, abala na ulit kami sa aming pag-aaral sa second year. Ngunit napansin ko lang na hindi na masyadong nag-uusap si Joy at si Sai. Kaya tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sabi ni Sai, I realized that she is not the woman I am looking for. I found a better one, Yana. Sabi ko naman, ang dali mo namang makahanap ng iba. Naku, ano ba yan? Sagot niya, hindi naman, pero na-realize ko lang na hindi siya yung gusto kong magiging GF. Kaya sabi ko, sino naman? Sagot niya, basta makikilala mo rin siya balang araw, Yana. Sabi ko, okay. Kaya kinausap ko si Joy kung anong nangyari, bakit hindi na sila nag-uusap. Sabi niya, okay na rin yun. Gusto ko rin namang makapagtapos sa pag-aaral bago pumasok sa isang relasyon. Ngunit alam na alam ko na may feelings si Joy sa kay Sai. Ayaw niya lang ipahalata. Si Archie naman ay patuloy pa ring nanliligaw sa akin. Ngunit every time na pupunta siya sa bahay, napapansin kong pumupunta din si Sai. So parang nagiging group chat kaming 5 palagi.
Ako, si Joy, si Rika, si Sai, and si Archie. I don't know, GV, but parang ayaw talaga ni Sai kay Archie para sa akin. Dumating ang February 2006. Bispiras ng araw ng mga puso. Niyaya ako ni Sai na maglakad-lakad muna sa field ng aming school. At napakaganda ng panahon na yon. Hanggang naabutan kami ng 6 p.m. Umupo kami sa grassy place at nagkwentuhan. Hanggang may ipinagtapat siya sa akin, GV. Sabi niya, "Naaalala mo pa ba noong sinabi ko na may nakita akong isang babae na gusto kong makasama?" Sagot ko, "Oo, bakit?" Sabi niya, "Ikaw yung babaeng tinutukoy ko, Yana. Nahulog na loob ko sa'yo, kaya ayaw ko na may kausap kang iba, lalo na si Archie." Bumilis ang tibok ng aking puso at ako'y biglang kinabahan na parang na-excite sa mga sinabi niya, GV. Hay, iwan ko ba? Ngunit I felt so happy sa mga sinabi niya. Ulit niyang tanong, "May pag-asa ba ako sa puso mo?" Ay, namumula na ako, GV. Ang sagot ko, "Hindi pa kasi ako ready, Sai. Pwede bang bigyan mo ako ng panahong makapag-isip?" Ang ikinababahala ko sa panahong iyon ay baka masira ang aming pagkakaibigang tatlo. Sabi niya, "Bukas ay araw ng mga puso. Maaari bang makuha ko ang magandang sagot?" Hay nako, GV, ang bilis. Parang bigla akong natamimi na ewan. Sabi ko, "Sai, nag-aaral pa kasi ako at ayaw kong mahati ang pag-iisip ko." Sagot niya naman, hindi niya naman daw ako bigyan ng sakit sa ulo. Bigla kong naalala paano na si Joy. Ano kaya ang sasabihin niya? Sagot niya, "Huwag mong isipin ang ibang tao. Isipin mo yung sarili mong kaligayahan." Kaya umuwi kaming dalawa at inihatid niya ako sa boarding house. Kinausap ko si Joy, GV, na what if may ibang nililigawan si Sai, okay lang ba sa kanya? Ngumiti lang siya at sinabing, "Nako, okay lang yun." Sabay sabing, "Bakit? Sino bang nililigawan niya?" Ang sabi ko, ako. Noong sinabi ko na ako ay parang namula siya, ngunit ngumiti pa rin siya, GV, at sinabing, "I support you, my friend. Sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo." Kaya doon ay napanatag ang kalooban ko. Dumating ang umaga at Valentine's Day na. Ngunit nabisi kami sa mga activity namin sa school. Kaya after ng klase namin the last period sa hapon, ay pinuntahan ako ni Sai at niyayang muli na mag-usap kami sa field. Bumalik kami sa lugar kung saan kami huling nag-usap at dooy tinanong niya ulit ako about sa katanungan niya sa akin. Kung okay lang ba na magiging girlfriend niya ako. Paano mo maging girlfriend hindi ka pa nga nag-I love you sa akin? Natawa ako sa kanya, GV. At sinabing, "Yana, mahal kita. Noon pa man ay nahulog na ang loob ko sa'yo. Kahit nung nanligaw pa ako kay Joy." Sagot ko, "Bakit tinuloy mo pa? Alam mo may feeling sa'yo si Joy. Kawawa naman siya, Sai." Ngunit tinanong niya po ulit ako, GV, na
May pag-asa ba ako sa'yo? Please, kung meron man, wag mo nang patagalin, please. Mahal kita yan. Hi, GV. Gusto ko po sanang tumagal ang panliligaw niya sa akin. Kaya lang nadaplis ang mga dila ko at bigla kong nasabi na, mahal din naman kita, Sai. Ay, mali. Di pa ako handa, sabi ko. Ngunit wala na, kinulit niya na ako, GV. Sabi niya, so it means tayo na? Yes, maraming salamat, Yana. I love you, sabay halik sa aking noo. Kaya ayon, GV, naging boyfriend ko siya bago matapos ang Valentine's Day. Sabay kaming umuwi at same situation, inihatid niya po ako sa boarding house namin. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, ay kinulit ako agad ng dalawa kong kaibigan. Kaya napilitan akong sabihin na kami na ni Sai. Sabi naman nila, masaya sila para sa akin, GV. Ngunit isang araw ay nadatnan kong nag-uusap sila Rika at ang kanyang classmate sa loob ng aming boarding house. At narinig ko yung sinabi niya. Sabi niya sa kanyang classmate na, alam mo, mahal ko si Sai. Akala ko nga ay mahal niya din ako. Kasi palagi din naman silang nag-uusap, GV. Sobrang friendly kasi ni Sai at sometimes ay mapagkamalang may gusto siya sa isang tao. Noong napansin ni Rika na nasa labas ako, ay bigla silang nanahimik. Kaya kinausap ko siya noong umalis na ang classmate niya. Noong una, inakala niya na may gusto si Sai sa kanya. Dahil paminsan-minsan ay pumupunta din ito sa bahay nila upang mamasyal. Ngunit sa kabila ng lahat, tanggap niya naman daw na hindi siya ang babaeng minahal ni Sai, GV. At wag daw akong mag-alala kasi slight feelings lang naman daw. I feel sorry for Rika, GV. Ngunit ayaw ko naman ding i-give up ang pagmamahal ko kay Sai dahil mahal ko naman siya talaga. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating ang graduation ni Sai at Archie. Nang makita ni Archie na sobrang close namin sa isa't isa, ay kusa na siyang lumayo, GV. At hindi ko na siya nakita after ng graduation. Habang si Sai ay naghanap ng trabaho para daw sa aming future at nang makatulong din sa aking pag-aaral. Nakahanap naman siya ng trabaho sa isang department store, GV. Ngunit ilang buwan lang po ay natigil din gawa ng may ibang plano na naman siya. Naaalala ko pa noon na excited akong dumating siya tuwing linggo. Dahil alam kong may dala-dala siyang hopya at choconuts kasama ang 3 sunflowers. Wow! That's one of my favorites, hopya and choconuts. Kaya noong natigil siya ay sabi kong, okay lang yun, enjoy lang muna yung buhay mo. Makalipas ang 2 taon, GV, sabay kaming graduate sa college ng mga kaibigan ko. Sobrang saya ng aming mga magulang dahil sa wakas ay nakagraduate din kami. 1 buwan lang ang inilagi namin dahil ako ay lumipad na patungong Singapore at si Joy naman ay lumipad patungong Middle East. While Rika ay naiwan at ikinasal sa isang staff sa aming school. While I was in Singapore, GV, we always had a communication and planning to get married kung makauwi ako since nasa tamang edad naman kami. He started looking for a job again. The time
nakapagtrabaho ulit siya sa isang company ng coffee maker. But after ng isang taon ay natigil din siya at may ibang plano na naman siya, GV. Mahal ko si Sai kaya I keep on supporting his plan. After 2 years, ay bumalik ako sa Pinas. Ngunit hindi pa matupad ang aming planong magpakasal dahil nga sa wala pa kaming ipon. Bumalik ako sa ibang bansa, GV, ngunit this time ay nag-apply na ako sa Korea. And yes, GV, God granted my wish. And bago ako umalis, ay nangako kami sa isa't isa na magpapakasal na talaga kami pagbalik ko. When I was there, GV, marami akong nakilalang mga kapwa ko Pinoy at isa na doon si Ate Rhea. Ate Rhea is like my own sister dahil sobrang inalagaan niya po ako sa mga panahong ako'y nag-iisa at walang kakilala. I have a constant communication with Sai, GV, and sobrang sweet niya talaga dahil noong birthday ko ay tinawagan niya ako ng madaling araw at binati ng happy birthday sabay kanta. We talked a lot of things online and nabanggit niya na pumunta siya sa bahay para magpaalam sa aking mga magulang na magpapakasal na kami pag-uwi ko. Sobrang saya ko noon, GV, dahil sa wakas ay makakasama ko na siya habang buhay. So we plan to buy kanding, baka, at mga manok para alagaan niya at dumami nang sa ganon ay hindi na kami mahirapan kung ikakasal na. Pinadalhan ko din siya ng pera at iba pang gamit, GV. But sad to say, makalipas ang ilang buwan, naibinta din ang mga hayop dahil gusto niya raw maghanap ng stable job. Nalungkot man ako sa desisyon niya, pero sinuportahan ko pa din siya. Lumuwas siya ng Bacolod para doon maghanap ng trabaho. And yes, nakapasok siya sa isang hospital as a staff. That is why I'm so happy for him, GV. 2 taon pa ang lumipas at magsa 7 years anniversary na namin noon. Sabi ko, ang tagal na pala natin, ano? Oo nga, sagot niya sa akin. Ngunit napansin ko na hindi niya binabanggit ang tungkol sa aming pagpapakasal at pamamanhikan sa pag-uwi ko. Sa isip ko baka pagod lang siya sa trabaho. At sa tuwing tatawag ako, yun bang nawala na yung excitement niyang makausap ako. Unlike dati na sobrang napakakulit at halos ang topic namin noon ay kung uuwi ako ay magpapakasal na talaga kami. Lumipas pa ang ilang buwan, nakapasok din ang aking babaeng kapatid sa hospital na pinapasukan ni Sai. At doon niya nakita, GV, na may kasakasamang ibang babae si Sai. Sobrang napaka-sweet nila sa isa't isa dahil naglalambingan habang sila ay nagluluto ng agahan. Tumawag sa akin ang aking kapatid at sinabi niya sa akin ang lahat ng nakita niya. Ngunit ang sagot ko ay, "Nako, ganyan talaga yan si Sai, malapitin sa babae." Pero iba daw kasi ang kutob niya, GV. Hayaan niya lang at kilala ko naman ang babaeng kalambingan niya. Dahil ka-batchmate ko din siya sa college. At alam niya na kami na ni Sai noon pa. Lumipas pa ang ilang buwan, GV, ay nakita na naman sila ng aking kapatid na nakahiga si Sai sa hita ng babae. Doon ay kinutuba na talaga ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko.
Parang maiyak na ako noon, ngunit ayaw ko lang ipahalata sa aking kapatid. Sa isip ko, hindi yun magagawa sa akin ni Sai. For 7 years na kaming nagsasama and kilala na namin yung isa't isa. Tinawagan ko siya at kinonfirm sa kanya about sa babae. Ang sabi niya, kaibigan ko lang siya. Kaya naniwala naman ako, ngunit lumipas pa ang ilang buwan. Ay para bang nawalan na ng gana si Sai makipag-usap sa akin. Kaya sabi ko, unahan ko kaya ito. Para di ako masyadong masaktan. Tingnan ko kung anong magiging reaction niya. So tinawagan ko siya GV at sinabing, Sai, mas mabuti pa sigurong magpahinga muna tayo sa ating relasyon at para bang wala naman ding patutunguhan. Sinabi ba naman niya sa akin na, ay, ikaw bahala. Kung yan ang gusto mo, ganon ang sabi niya. Binitawan ko ang phone at humagulgula GV. Dahil alam kong hindi ganyan si Sai sa akin. Para tuloy nagsisisi ako sa ginawa ko, ngunit sa kabila ng lahat, ay nalaman ko din na wala na talaga akong halaga sa kanya. After ng pag-uusap naming dalawa, ay hindi siya nagparamdam sa akin. Sabi ko sa sarili ko, gano'n na lang ba kadaling iwanan ako? Sa tagal na ng aming relasyon at may mga plano na kami, kaya trinay ko siyang tawagan. Ngunit hindi na siya sa akin sumagot. Ang sakit, GV. Sobrang sakit sa puso dahil first time kong masaktan ng ganito. At para bang sinukluban ako ng langit dahil nawala na ako ng pag-asang mapangasawa siya. Mabuti na lang andyan si Ate Rhea na hindi ako iniwanan. Nalaman din ng mga kaibigan niya yung nangyari sa aking long-term relationship at pilit akong ipakilala sa mga kasama nilang single din. Ngunit ayaw ko GV kasi naisip ko si Sai. Siya lang yung gusto kong makasama habang buhay. At nagwi-wish pa rin ako na balang araw, tawagan niya ako muli. Ngunit lumipas na lang ang halos 1 taon, hindi na talaga siya nagparamdam sa akin. Kaya I started moving on, GV. And Ate Rhea helped me so much. We worked out and started eating healthy food para bumalik ang sigla ko. And sa awa ng Panginoon, ako ay unti-unting nakaka-recover. After a year, GV, may nakilala akong isang lalaki na taga Pangasinan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Andy. Matangkad din si Andy, GV, maputi at gwapo. We exchanged our numbers and Facebook account. At pilit na lubusang makalimutan. At pilit kong lubusang makalimutan si Sai. I started talking and chatting with Andy GV. And we started going out kung wala kaming trabaho. Masaya naman siyang kasama, ngunit wala talagang makakapantay kay Sai. Lumipas pa ang ilang buwan, ay nanligaw na rin siya sa akin. At first, ayaw ko pa talaga dahil paminsan-minsan ay bumabalik ang sakit na nararamdaman ko nararamdaman ko. Kaya sinabi ko sa kanya na kung makapaghintay siya sa akin. Sinabi niya naman na yes. Basta para sa'yo, hihintayin kita hanggang tumanda man tayo. Natawa na lang ako sa sinabi niya, GV. Isang araw, umuwi ako ng Pinas para magbakasyon.
Nangyari nga ang kinakatakutan ko. Dahil nagkita kami ni Sai sa bahay pa namin mismo. At dahil surprise ang pag-uwi ko, walang kaalam-alam sina Mama at Papa at andun siya, GV. Napakawalang hiya niya. Sobrang walang alam sina Mama at Papa sa nangyari sa aming relasyon. Kinamusta niya ako at sinagot ko namang okay lang. Doon pa siya talaga natulog sa gabing iyon. Kaya nagka-chance kaming mag-usap. Sabi niya, Miss nakita Yana. Kapal ng mukha nito. Iniwan ako sa ira tapos ngayon miss niya ako. Sabi ko, diba kayo na ni Catherine? Sagot niya, hindi kaibigan ko lang yun. Pero sabi ko, naka-move on na ako. Bakit ang sakit pa rin? Sinagot ko siya na, sorry, but I already moved on. Hindi na kita mahal, Sai. But deep inside, GV, I still feel hurt. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ko, GV. Ngunit buo na ang desisyon ko sa mga panahong iyon. Kinausap ako ni Mama about sa aming dalawa. Kapal talaga ng pagmumukha niya, no? Sinabi ko kay Mama kung anong ginawa niya sa akin. Kung ano yung pag-iwan niya sa akin. Ngunit ayaw maniwala ni Mama at sinabi niya pang, pagbigyan ko pa ng isa pang pagkakataon. At sayang naman daw yung 8 taon naming relasyon. Pero buo na talaga ang decision ko, GV, kasi sa isip ko, nagawa niya ngayon, what if gagawin niya pa in the future? Tinistingan ko din si Sai kung hanggang kailan niya ako ipaglaban. Kaya bumalik ako sa Korea. Kung kukontakin niya ako. Ngunit ilang buwan lang ang makalipas simula nang bumalik ako, GV. Nabalitaan kong ikinasal na siya kay Catherine. Bumalik ulit ang mga masasakit na ginawa niya sa akin. Pinatunayan niya lang na totoo pala talaga ang haka-haka ng kapatid ko. Ngunit on the other hand, hindi naman nagsawa sa panliligaw si Andy sa akin. Kaya ilang buwan pa ang makalipas, sinagot ko na rin siya, GV. Kahit alanganin pa ako sa panahong iyon, at baka maulit na naman ang nangyari sa akin. Ngunit pinatunayan naman ni Andy na totoo ang pagmamahal niya sa akin. And after 6 months in relationship, pinakasalan niya ako, GV. At masasabi kong isa ako sa pinakaswerteng babae sa mundo dahil natagpuan ko ay sobra pa sa una kong minahal. Lahat ay nasa kanya na, GV. Sobrang napakabait ni Andy, walang bisyo, maalaga at napoprovide niya ang lahat ng pangangailangan namin. Wala akong pinagsisihan dahil I know siya yung tamang tao na ibinigay ng Panginoon sa akin. Sa ngayon, masaya kaming nagsasamang dalawa dito sa Negros Oriental. Kasama ang dalawa pa naming napaka-cute na anak. Sometimes, our heart says that He is the one. But God sees the best for us. Hanggang dito na lang, GV, ang nagsulat, Yana of Negros Oriental. Sobrang na-touch ako. Okay, yes. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Thank you so much sa pakikinig.
parang na-touch naman ako sa kwento na ipinadala ni Yana sa atin sa gabing ito. No? Pinatunayan lang sa ating lahat na hindi sa tagal ng relasyon ay ang totoong pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng inyong relasyon or sa tagal ng inyong pagsasama. Ang totoong pagmamahal ay nasusukat kung ano yung totoong nararamdaman mo para sa isang tao. At yun ang pinatunayan ng ating kwento sa gabing ito. As she said, our heart says, siya na yung gusto kong makasama, Lord. Siya yung gusto kong mahalin habang buhay. Ngunit ang Panginoon pa rin ang nakakaalam kung ano yung pinaka-the best para sa atin. No? Yes, good evening sa inyong lahat. God gave. Magbabasa ako ng inyong mga comments sa ngayon. God give us always what is the best for us. From Jenaline Lago Katagi. Yes, that's right. From Ilaj, yes, good evening, ma'am. Damang-dama, maayo ang. Sino nakarelate? Jenaline Lago Katagi, nakarelate po siya sa kwento natin sa gabing ito. Damang-dama, sisi. Yes, Bea Bautista. Okay, late ako. Okay lang yan. Relate much? Ito naman, sis Gina Mumbai Juarez, nakarelate ka na naman sa kwento ni Yana. Okay, yes, hello Sir Pochico. Hello sa aking classmate na isang pulis na sa taga Bacolod. Nasa Bacolod siya ngayon. Livik, good evening sa iyo. Bakit may mga ganon? Oo nga, sometimes hindi natin, hindi kasi natin hawak yung ating puso. Hindi kasi natin hawak yung ating buhay, no? Kaya sabi ko kanina na kung gugustuhin natin ay gustuhin natin yung tinitibok ng ating puso, yung nakasanayan na nating makasama, no? Yung nakasanayan na nating buhay sa Kanya. No, kaya pag dumating yung time na tayo ay masaktan, ay sobrang sakit talaga ng ating mararamdaman, no? But at the end, no, God knows everything. God has a better plan for everyone, no? Kung sino yung gusto niyang ibigay sa atin. At saka kung galing naman talaga sa Panginoon ay yes, sobrang napaka-the best ng taong iyon. 100% the best. Miss ka na niya kasi bagong dating si girl. Okay, from Everly Yanday Igay. Jocelyn Arcas Marcelino, yes, good evening sa inyo. Good evening. Yes, Lynn Cabudillo Tayhon, yes, good evening. May mas higit pang darating kaysa kay Zay. Move on ka na, girl. From Everly Igay. Kakainis ka, Zay. Mourinho Junaldo Dan, maayo kay Balaan Gid. Anong Balaan? Hala, naku talaga. From Juarez, Mumbai, Gina. Ouch, sakit pod. Ria Juarez Medis. Agoy, ang sakit naman nun. From Bea Bautista. OMG. Ouch, ang sakit nga. Hi, Sir Livik. Late na gid ako ng Juljita Umali. It's okay. Mukhang daming nakarelate. Mukhang daming nakarelate nga. Mukhang daming nakarelate nga. Okay. Kaya natatawa ako habang binabasa ko siya kanina. Nelma Fabul Silatoria. Hi, hello, good evening. Yes, good evening po. Good evening po from Evan Jessica. Yes, good evening sa inyo, Eve's mom. Good eve, para akong kinakabahan na super relates to story from Bea Bautista. Bea Bautista is nakarelate din siya, guys. Sir Livik, nakarelate ka ba dito? Si Sir Livik nakarelate din siguro dito. No? Good evening. Yes, Rachel Reyes. Good evening sa iyo. Good evening, Ma'am. Gina pa nag-start. Yes. Tapos na.
Hi, yes, Sis Ruth. Good evening sa iyo. Thank you so much for tuning in sa ating programa sa gabing ito, The Memories That Never Fade. Good evening. God bless. Thank you so much. Good evening din sa iyo. Shout out dyan sa inyo sa Suarez. Okay, good evening, Madam. Ganda pakinggan. Thank you so much, Ronel Vlog. Okay. Nelma, yes, good evening sa ating lahat. Hello. Okay. Let's go back. Naulihi kay ng himos pa from Leonor Montessori. Kadalasan hindi binibigay ni God ang taong gusto natin. Tama! Yung taong gusto natin hindi binibigay ng Panginoon. Yes, but at the end, minsan kasi hindi natin, lalot na yung andyan tayo sa sobrang sobrang napakapusok ng ating damdamin. Hindi natin siya naintindihan na bakit ayaw mo siyang ibigay. Mahal ko siya. Mahal niya din ako, no? Pero, sabi niya sabi ni Everly Igay na, talaga, ibinibigay yung tamang panahon. Tamang tao sa tamang panahon, no? Okay, ano pa ba? Oh, wow! General 26 Vlog. Super ganda ng story. Yes, maganda nga. Okay. Andi sila yung tinadhana. Oo nga, no? 8 years in relationship, ang sayang, no? Mabuti na lang yung 6 months, magpapakasal kagad, oh. Ako, mas gugustuhin ko yung ganon. 6 months, 1 year, kasalan agad. Alright, hindi sila ang tinadhana. Yes, good evening, Sissy Glidel. I hope na okay ka lang. Okay na yung anak mo, no? Let's pray for him. Alright, sa gabing ito, thank you so much sa inyong panonood. Let's go and let's start our question and answer portion. Alright, okay, haha, kabalo kasi sa love life ko. Okay, sala siya na lang. Yes, Sir Livik, we will pray for that. No, we will pray for that. Kung siya naman yung ibibigay ng Panginoon sa'yo, let's pray for that. Makikita ko, there is something manifesting in the future, no? Okay, sana siya na lang, pro God knows everything. Yes, sana nga. I am really praying because I will be very happy. Magiging happy ako para sa inyo, no? Sana nga kayo na lang as soon as possible, no? As soon as possible talaga. Yes, as soon as possible because life is changing, life is moving, no? Every year tumatanda tayo. Oh, hindi na tayo bumabata, tumatanda tayo. Kaya sabi nga na Manila, hindi daw tumatanda yung pag-ibig, kaya okay lang naman din. Mayroon gang nagkatagpo na malaki yung agwat nila sa buhay, or yung iba is, matanda na sila at nagkatagpo. Diba? May mga ganong pag-ibig. Sana ka ay may mag-share sa atin ng kanilang kwento na ganon, no? Life is beautiful. Yes, life is beautiful kung nagmamahal ka. Kung nagmamahal, yes, sparkle yung ating mga mata palagi. Kahit naman hindi, no? Kahit naman wala tayong minamahal na opposite sex. Masaya tayo. Life is really beautiful because we have family, we are alive, we are healthy, no? We are so blessed. That is why life is so beautiful. And magiging makulay pa yan kung mayroong minamahal. Alright. So don't forget, guys, God is good. Yes, from Mary Ann Kaintak Dafun. Yes, God is good all the time. Bakit mayroong nag-angry and bakit mayroong na-sad? Sino ba yung nag-angry doon at na-feel sad? Ready na, Ma'am Ronaldine de Malanta. Yes, ready. But bago yan, guys, please send na yung mga letters nyo. Naghihintay po ako, sabi nyo, you're still writing last week. I-send nyo na yan sa akin, guys. At saka, yung kwento natin sa Thursday, around 7 p.m. na talaga. Nagkaroon lang kasi ng problema kanina, no? Pero, try natin na 7 p.m. makapagsimula na tayo. Okay, so, guys, every Thursday, Tuesday, and Thursday po ang ating pagbabasa ng istorya, ng kwento ng inyong mga buhay. So, please write and send now. Thank you so much all. God bless. See you all on Thursday. Bye!